So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga tol, One Punch Man Chapter 200 redraw. Matagal-tagal nga nating hinintay ito, kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, nakita nga natin yung laban ni Sonic at Flashy Flash sa mga party ninja. At ang pinagkaiba nga sa nauna, talagang mas napakalakas nga ni Sonic dito sa redraw. At grabe, dahil talagang walang awa nga nilang inubos ang mga party ninja at talagang brutal nga yung ginawa nila. At bali ayun na nga ang mga nangyari sa last chapter, at dito na mag-uumpisa ang chapter 200 reader ng One Punch Man. Naisip nga rito ni Sonic na akala niya talagang naging napakatindi na yung training niya dahil sa paulit-ulit niyang paglaban kay Saitama. Talagang lampas nga raw sa imagination niya yung si Flashy Flash, though hindi nga raw ito kasing level ng sa kanya, kaya ano nga raw talaga ang kinakalaban niyang si Flashy Flash simula nung naging isa itong hero. At mula nga dyan ipinakita nga si Platinum S ang monster na sigaro at pati na nga rin ang pinakamalakas na kalbo. Kaya definitely talagang mas napakahihirap nga nang naging kalaban ni Flashy Flash kumpara nga kay Sonic. Mula nga dyan ipinakita na buhay pa nga ang isa sa mga ninja. Maganda nga raw ang ipinakita ng dalawa at nagkukunwari nga lang daw na failure ang mga ito sa Ninja Village. Kaya tanong niya nga dyan kay Flashy Flash bakit raw sila trinidor nito. Ang sumagot nga dyan ay si Sonic at sinabi niyang ang sarili nga lang daw ni Flashy Flash ang iniisip nito. At dagdag pa nga dyan ni Violent Force wala nga raw ang mga ito kumpara sa Datman. Napakalakas nga raw nito kung saan nagpapakawala nga raw ito ng endless na ninjutsu na talaga namang napakatindi na aakalain mo ng genjutsu. At kahit nga raw magsama-sama sila talagang hindi man lang nila ma-engage sa laban ng Datman. Sabi naman dito ni Sonic nakakasiguro ba raw na hindi nag-a-addict yang si Violent Force o talagang sobrang na brainwash na nga raw ito ng Ninja Village. Pero sagot nga dyan ng ninja maiintindihan nga lang daw nila ito pag na-meet na nila ang founder. Wala nga raw talagang tatakbuhan at soon marirealize daw ng dalawa na mas blessing pa kung sakaling sila ang nakatalo sa kanila. Sagot naman dyan ni Sonic sino ba raw ang tatakbo, at ang mahihinang utak nga raw na katulad ng ninjang yan ang siyang hindi nakakaintindi. At sabi pa nga rito ni Sonic kay Flashy mukhang pupunta nga raw ang Datman sa lugar na yan para mahunting lang nila. Sumagot nga ng seryosong oo itong si Flashy Flash. Parang nabigla nga si Sonic dyan, pero agad nga rin itong nagtanong kung tingin ba ni Flashy Flash nandyan na ba raw ang founder. Sagot naman ni Flashy Flash wala nga raw siyang masense na sign nito, pero dapat daw nandyan na nga raw ito ngayon since pinadala nga raw nito ang mga Heavenly Party Ninja para testingin sila. At mula nga dyan sa panel nga na to may bigla nga kinuha etong si Flashy Flash at ibibigay niya na nga ito dyan kay Sonic. At kasunod nga niyan talagang biglang bigla itong si Flashy Flash. Napasigaw nga siya na wag nga raw yung hahawakan ni Sonic. At mula nga dyan talagang hindi na nga napigilan pa ni Flashy Flash ang mga pangyayari. Ang ibinigay pala kay Sonic walang iba kundi ang God Cube. Obviously yan na nga mismo si Empty Void at nagkunwari nga siyang si Flashy Flash. So talagang parang napakatindi nga nung genjutsung ginawa niya na talagang parang totoo. Hindi nga talaga ito na malaya ni Sonic at talagang nahawakan niya na nga rito ang God Cube. Sumugod nga agad syempre dyan niyang si Flashy Flash. Sabay isang napakatinding slash nga ang ginawa niya rito. Pero isa nga yan sa mga illusion ng Datman dahil sa talagang napakabilis niya nga at nasa likod na nga agad siya rito ni Flashy Flash. Nahawakan niya nga agad sa kamay dyan niyang si Flashy at grabe at napakatindi nga ng pagkakadrawing ni Murata na mukha dyan ni Empty Void. Naging half monster na nga siya dyan at nagsisimula ng bumalik sa tunay niyang form. Pero dito nga ka-counter pa yang si Flashy Flash ng isang napakatinding sipa patalikod. Pero again, napakabilis nga talaga ng Datman. Napakadali niya ngang nailaga ng sipa na yan ni Flashy Flash. Sabay lapat niya nga ng cube sa dibdib mismo ng ninja. At sa panel nga na to talagang wala na ngang nagawa pa yang si Flashy Flash. At gaya nga kay Sonic talagang napunta na nga siya sa illusion ng God. So ayun, talagang napakatindi nga ng ginawa rito ni Empty Void. Sa isang saglit hindi man lang nakapalag sa kanya si Sonic at si Flashy Flash at talagang mas napakabilis nga at napakatindi ng ginawa niya dito sa redraw. Anyway, eto na nga at napunta na sa illusion ng God etong si Flashy Flash at similar nga lang din ito dun sa nangyari sa naunang kwento. Nakita niya nga dyan niyang si Sonic, agad nga siyang lumapit at sinabi nga dyan ni Sonic na mabuting araw na iniwan nila ang village kasama si Flashy Flash at finally nakarating ng araw ito dyan sa lugar na pinapangarap nila. At mula nga dyan naisip nga ni Flashy na yan nga yung lugar ng childish dream nila. At nasabi niya nga dyan kay Sonic na nagkaroon nga raw siya ng talagang nakakatakot na panaginip. At makikita nga natin sa panel na to na ito na nga talaga ang God. At sinabi nga nito na kahit nga raw isang panaginip
mas mabuti pa kaysa sa buhay nila sa village. Kaya simula nga raw ngayon itatayo nila ang Idle Village sa lugar na yan. Niyaya niya na nga dyan yung si Flashy at gawin nga raw nila yung best nila. At mula nga dyan sa panel nga na to talagang aabutin na nga ni Flashy Flash ang kamay ng God. So ayun, kung maaalala natin, ang nangyari nga sa naunang kwento hindi nga natuloy ito dahil sa nakawala nga sa illusion ng God si Sonic at na-interrupt niya nga ang ginagawa kay Flashy Flash. Ngayon dahil sa talagang napakalaki nga ang binabago dito sa redraw, talagang mas pinapalakas nga yung mga karakter. Sa unang kwento nga alam natin na hindi nabigyan ng kapangyarihan ng God si Sonic at si Flashy, pero hindi nga natin masiguro kung yun pa rin ba ang mangyayari rito sa redraw. Kung sakaling hindi nga makaiwas si Sonic, siguradong hindi nga rin makakaiwas etong si Flashy Flash. At kung ganun, magkakaroon nga ng dalawang panibagong God Avatar. At siguradong talagang napakatindi nga nito pag nangyari nga talaga yan. So ayun, maikli nga lang muli mga tol yung chapter. At asahan na nga natin na sa susunod na chapter, maaaring magpakita na nga si Blast. Titignan nga natin yan, kaya i-comment mo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction mo sa chapter na to. Kung nagustuhan mo nga, wag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!